We're happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. Ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Hello kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao whenever. So eto na ang kasagutan mga kabibig. Kung meron ba talagang kontribusyon si VP Sara sa Bukana Bridge. Nako mga kabibig, sinagot ito ni VP Sara noon pa lang. Nung mayor pa siya ng Davao City at ngayon parang nagsisinungaling si BBM. Credit grabber. Talagang inangkin niya na sa kanya daw ito one of the major legacy projects daw niya ito. Nagsilabasan ngayon ang mga ebidensya at nasupalpal itong si BBM. Paano niya ididepensa ang kayang sarili na meron talagang video na nagsasabi proyekto ito ni VP Sara. Nandun talaga sa video si VP Sara during sa kanyang State of the City Address or SOCA. Kanya itong ibanalita sa mga Davaoenos. And I'm sure ang mga Davaoenos alam din ang katotohanan sa likod ng Bukana Bridge. Nagmumukhang tanga? Nagmumukhang hindi lang nagmumukha. Sinungaling talaga si BBM. Sabi ng iba, nako, nag-hallucinate na naman si BBM. Nako, parang kulang sa impormasyon si BBM. Presidente sana si BBM, no? Dapat alam niya kung ano ang mga pinagsasabi niya, kung may katuturan or hindi, tama or mali. Pero, alam mo naman, to make, tabon-tabon, para matabunan ang issue ng flood control na sabi ni Zaldico kasama siya ay kailangan talaga meron siyang ipanghambog na proyekto. Ang mali lang kabibig, hindi pala sa kanya. Sabi nga ni Sas Rugando Sasos, wala kang ambag sa Bukana Bridge tapos legacy mo. Tama kabibig, no? Walang ambag si BBM. Grabe, nakakahiya naman to. Uy, parang kung ako yung supporters sa BBM ba, magtatago talaga ako ng one week ba sa lungga ko. According to NEDA, the Davao City Bypass Construction Project was initially approved by the NEDA board via ad referendum on May 28, 2015, underwent a change in scope and cost. Based on initial findings during its detailed engineering design, the first change in scope and cost project was also approved via ad referendum on October 20, 2018, funded through 3.126 billion China Aid Grant Program of the Government of the People's Republic of China. Hala ka mga kabibig. Na fact check si Bongbong Marcos. So, ito kabibig si VP Sara para i-fact check si Bongbong Marcos at huwag siyang magpa-epal-epal, maghambog-hambog na sa kanya yung proyekto na yan. Watch this video. We're happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. With that bridge, there's 1, 2, 3, 4, 5 bridges mulabang sa Davao River. So there will be 5 bridges, 1 bridge more. Ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng 2023. Early 2023. Late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Kaya natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo.
bridge. It's a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City. At ito'y sinasabi, ang estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo, we will open the bridge on the 15th. December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. Tapos na lahat ito all the way. Natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya't napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the 4 major projects that our legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. Napanood nyo na. O eto ang ilang mga komento ng ating mga netizen ba. Kaunting kahiya naman BBM, hindi ka ba nahiya nang angkin ka ng proyekto? Pwede namang angkinin ni BBM kasi sa panahon naman yan ngayon eh. Pero pwede naman yang i-acknowledge yung mga tao na behind this particular Bukana Bridge. Kung sino yung nagsimula, kung sino yung nagplano, kung sino yung nakipag-negotiate, pwede naman i-acknowledge niya. Hindi yung parang akuin niya lahat na ako yung parang ako ang nagplano, ako ang nag-negotiate sa China. Parang ganun ang nangyari eh. Parang puro lang ako. Diba? Tapos, sabihin nila na si BP Sara, fake news. AI daw yung video. Paano naging AI? O ano na mga loyalistang bayaran? Lahat na lang sa inyo na ang kasamaan. Kung nasa katinuan niyang makapag-isip pa siya ng kakahiyan, kahit hindi niya project ang kinin niya. Grabe talaga itong mga bayarang todo takip pa din, nakakahiya rin kayo. Sabihin niyo, make news. Bakit hindi kayo mag-research para hindi man kayo mapahiya o nakakahiya kung mahiya pa ba? He is the best liar, believing his own lies. Also, he is a credit grabber. Malinaw na ba sa'yo, Marcos? Huwag kasing ganyan. Huwag masyadong ampaw utak mo. We are happy to know that it's not fake news. This administration, what kind of service did you do to our country? Do you have any track records except giving back the fund of PhilHealth amounting 68 billion? Although up to now, it wasn't been given. But still continuously pocketing all the amendments and insertions of DPWH, which is 2026 budget deliberation is spotting that there are a lot of big amounts allocated. Do you really want us Filipino to be in dumpster? Pity us all Filipinos were on the slums because of those greedy officials. You're not serving to God and to the Filipino people. All you need is your greediness. Pag addict talaga, naging makapal ang mukha, bangag na bangag. O, yan ang komento ng mga ilang minutes ha. Kasi, parang nakakahiya, no? Mangangkin ka ng iyong proyekto na wala kang ambag. Ano kaya ngayon ng mga banga? Kakapal na mga apong nyo, mangangkin na hindi sa inyo? O. Nako, nangangkin na naman si Bibi na walang ambag, kundi puro ribbon cutting lang. Tapos ang kini mga balibasa walang nagawang proyekto. Meron pala ghost project. So yun, kabibigyan ilang mga komento ng ating mga netizen na kung saan nadismaya sila. Mas lalong bababa ang trust rating ni BBM. Mas lalong hindi na maniniwala ang mga, hindi na mahusayan, hindi na maniwala ang mga tao kay BBM. Di ba mga kabibig? So ano ang inyong komento do? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone, see you next time.